Ang dinarayong paresan sa Batangas. Sa isang liblib na baryo sa Batangas, may isang parisan na pinipilahan hindi lamang ng mga taga roon kundi pati na rin ng mga dayo. Kilala ito bilang Pares ni Mang Dado, hindi lamang dahil sa sarap ng pagkain kundi sa kakaibang karanasan ng mga kumakain dito. Ayon sa matatanda, tuwing hating gabi, ang sinumang kumain ng pares ni Mang Dado ay makakaramdam ng hindi maipaliwanag na kabigatan sa katawan, ngunit dahil sa linamnam ng sabaw at lambot ng karne, binaliwala na lamang ito ng marami. Sabi nga nila, kapag gutom ka, kahit multo, hindi mo na iindahin. Si Mang Dado, isang matandang lalaki na kilala sa baryo, ay laging nakasuot ng puting kamiseta at maong na pantalon. Mabait siyang kausap, laging may ngiti, ngunit may kakaibang lamlam ang kanyang mga mata, tila laging malayo ang iniisip. Noong gabing yun, dumayo sina Eric, Jonas, at Mika, tatlong magkaibigang vlogger na naghahanap ng mga underrated food spots sa Batangas. Balita nila, hindi raw kumpleto ang food crawl kung hindi makakatikim ng pares ni Mang Dado. Bro, sabi nila, may something daw sa pares dito. Natutuwang kwento ni Jonas habang nagmamaneho ng kotse nila. Anong something, special ingredient, natatawang biro ni Mika. Ewan, basta, secret recipe raw, pero sarap daw sobra, dagdag pa ni Eric. Pagdating nila sa baryo, madilim na, ngunit ang paresan ay bukas pa rin, may ilang tao pa sa harapan, nag-aabang ng order nila. Nakapwesto lang ito sa gilid ng isang abandonadong palengke, may mahabang bangko at ilang mesang kahoy, ang ilaw, madilaw at kumikislap-kislap paminsan. Ayos, mukhang authentic, sabi ni Eric habang bumababa ng kotse. Umorder sila agad, pagkaupo nila, napansin nilang malamig ang paligid kahit hindi naman umuulan. Napatingin si Mika sa paligid, tila ba may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Hindi nagtagal, lumapit si Mang Dado, dala ang tatlong mangkok ng pares. Mga Aiho at Iya, tikman nyo ito, mainit pa, sambit niya, sabay abot sa kanila ng pagkain. Paglapit ng mangkok, napansin ni Mika na parang may mapusyaw na anino sa sabaw, pero dahil gutom na sila, hindi na niya ito pinansin. Una si Jonas ang sumubo, napapikit siya sa sarap. Pucha, grabe, ang lambot ng baka, ang sabaw, para kang niyayakap ng kaluluwa. Napatawa si Mika at Eric, sumunod silang kumain, hindi nagtagal, naramdaman nilang parang umiikot ang paligid, dumilim ang kanilang paningin sa loob ng ilang segundo, pagmulat nila, nag-iba ang paligid. Wala na ang ibang mga customer, ang mga mesang kahoy, na balot ng makapal na alikabok, ang abandonadong palengke ay mistulang sinakop ng mga ugat ng pan at mga gumagapang na halaman. Sa malayo, may naririnig silang mga bulong. Eric, anong nangyayari? Bulong ni Mika, nanginginig. Biglang lumitaw si Mang Dado sa harapan nila, ngunit iba na ang anyo niya, ang kanyang mga mata ay itim na itim, at ang balat niya ay tila nadudurog sa bawat galaw. Nagustuhan niyo ba ang aking pares? Tanong niya, ngunit ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Tumayo agad ang tatlo at nagtatakbuhan papalayo, ngunit sa bawat liko nila, palaging bumabalik sila sa mismong paresan. Trap ito, hindi tayo makalabas, sigaw ni Jonas, halos maiyak. Sa isang sulok ng paresan, napansin ni Mika ang isang luma at kupas na larawan. Larawan ito ni Mang Dado, ngunit may kasama siya, isang babae at dalawang bata. Sa ilalim ng larawan, may nakaukit. Isinakripisyo para sa walang hanggang sarap, bamigat ang pakiramdam ni Mika, napagtanto niya, hindi karaniwang pares ang kanilang kinain. May sangkap ang pares, bulong niya, may kaluluwa. Sa gilid ng paresan, bamuka ang lupa, mula rito, lumabas ang mga anino, mga dating kumain ng pares at hindi na nakaalis. Ang mga anino, nakayuko, umiiyak, bumubulong. Sumama na kayo sa amin, lumapit si Mang Dado, may hawak na kutsilyo, duguan,
Kailangan ko ng bago, sabi niya, para magpatuloy ang negosyo. Dali-daling hinayla ni Eric sina Jonas at Mika. Sa larawan, baka yun ang susi. Hinablot ni Mika ang larawan at binasag ito sa lupa. Sa isang iglap, nagsimulang mag-iba ang paligid, umiikot ang hangin, at unti-unting nabura ang mga anino. Napapikit sila sa lakas ng hangin, pagdilat nila, bumalik sa normal ang paresan, ngunit wala na si Mang Dado. Ang lugar ay sarado, madumi, at abandonado. Sa harapan ng paresan, may karatulang nakasabit. Sarado, huwag nang bumalik. Nanginginig pa rin sa takot, mabilis silang sumakay sa kotse at umalis. Habang nasa biyahe, hindi sila makapaniwala sa nangyari. Sigurado ba kayong, totoo lahat yun? Tanong ni Jonas. Nanginginig ang boses. Oo, sagot ni Mika, at kahit anong mangyari, hinding-hindi na ako kakain ng pares, lalo na sa mga hindi kilala. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada pauwi, pansin nilang halos wala ng ibang sasakyan. Tahimik ang gabi, maliban sa mahinang ugong ng makina. Ang lamig, bulong ni Eric, habang pinipihit ang aircon para hinaan, pero napansin niyang nakapatay naman ito. Eric, bilisan mo, sabi ni Mika, nakatingin sa side mirror. May nakita siyang anino na parang sumusunod sa kanila. Lumingon si Jonas sa likod, wala naman siyang makita, pero ramdam niyang may bumibigat ang hangin sa loob ng sasakyan, parang may hindi nakikitang presensya. Biglang nag-flicker ang mga ilaw ng kotse, napamura si Eric, huwag ngayon, huwag ngayon. Kasabay ng pagpatay sindi ng ilaw, isang malamig na kamay ang sumapo sa balikat ni Jonas, napasigaw siya. Sabay lingon, wala namang tao sa likod. Mika, Jonas, may mali, bulong ni Eric, habang pilit na binibilisan ang takbo, ngunit kahit anong piga niya sa gas, tila mabigat ang kotse, para bang may bumabatak dito pa atras. Sa rearview mirror, nakita nila si Mang Dado, nakasabit sa likuran ng kotse, nakangisi, duguan ang mukha, di pa kayo ligtas, narinig nilang bulong sa loob ng sasakyan. Kahit sarado naman ang lahat ng bintana. Anong gagawin natin? Sigaw ni Mika, habang nagsisimula ng umiyak si Jonas. Naalala bigla ni Eric ang larawan kanina, may mga simbolong nakaukit sa gilid nito bago niya ito basagin. Mga simbolo ng pag-iwas, proteksyon. May lighter ka ba, Mika? Tanong ni Eric. Nagmadaling naghalongkat si Mika sa bag niya. Nakakuha siya ng lighter at lumang resibo. Sunugin mo ang resibo habang binabanggit mo ito, utos ni Eric. Habang inaalaala ang isang kataga sa ilalim ng larawan, balik sa lupa, alis sa hangin. Tinanggap ni Mika ang resibo, sinindihan ito, at nagsimulang sumigaw. Balik sa lupa, alis sa hangin, paulit-ulit niyang sinasabi. Habang ang apoy ay dahan-daang nilalamon ang resibo, sa bawat bigkas niya ng kataga, naramdaman nilang gumagaan ang takbo ng sasakyan. Sa huling ulit ng incantation, isang malakas na sigaw ang umalingaungaw sa labas. Napatingin silang lahat sa rearview mirror, wala na si Mang Dado. Nang makasigurong ligtas na, huminto sila sa isang gasolinahan, tahimik silang nagtinginan, habang nagpapahinga. Wala na ba siya? Tanong ni Jonas. Nanginginig pa rin, wala na, sa ngayon, sagot ni Eric. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa iyon ang katapusan. Sa bulsa ng kanyang jacket, may nadama siyang mabigat, isang maliit na piraso ng larawan ni Mang Dado, hindi nasunog, at sa likod nito, may bagong ukit. Pagka-uwi nila sa bahay ni Eric, bagsak agad sila sa sofa, pagod, nanginginig, at punong-puno ng kaba. Siguro naman ligtas na tayo rito, bulong ni Mika, pilit na pinapakalma ang sarili. Inilabas ni Eric ang maliit na piraso ng larawan mula sa bulsa. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. May bagong ukit sa gilid, mga bilog na simbolo, mga mata na nakatitig, isang babala. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina ng kusa.
Sunod-sunod na sumunod ang malalakas na kalabog mula sa itaas ng bahay, parang may mabibigat na yabag na dahan-daang bumababa sa hagdanan. "Eric, ano yun?" nanginginig na tanong ni Jonas, habang dahan-daang tumatayo. Hindi pa man sila nakakatayo ng maayos, bumukas ang pinto ng banyo, malamig na hangin ang sumalubong sa kanila, kasabay ng isang bulong. "Hindi niyo ako matatakasan, Mika." Halos mawala ng ulirat sa takot, hinayla sina Eric at Jonas papunta sa likod bahay, ngunit pagbukas nila ng pinto, hindi ang likod bahay ang bumungad, kundi isang madilim na kalsadang hindi nila kilala. "Anong nangyayari? Hindi ganito ang likod ng bahay mo," sigaw ni Mika. Sumusunod ang sumpa, binabago niya ang lugar, sagot ni Eric, napapamura sa isip, habang nagdadalawang isip kung babalik ba sila o tutuloy sa kalsadang hindi nila alam. Unti-unting nagsulputan sa paligid nila ang mga anino, mga hugis taong nilalang, walang mukha, puro anino lamang. "Balik tayo sa loob," sigaw ni Jonas. Ngunit paglingon nila, ang bahay ni Eric ay naglaho na rin, pinalitan ng isang lumang bahay na mistulang nabubulok, puno ng itim na usok ang paligid. "Trap na tayo," mahinang sabi ni Eric, bago pa sila makagalaw. May isang anino ang lumapit kay Mika, hinawakan siya sa braso, at sa isang iglap, nakita niya ang isang pangitain. Si Mang Dado, nakatayo sa isang madilim na sementeryo, nakangiti, habang kinakaladkad niya ang isang kabaong. "Isa sa inyo, isasama ko," bulong ni Mang Dado sa isip ni Mika. Napahiyaw si Mika at mabilis na binawi ang braso, ngunit sa kanyang balat, naiwan ang marka, isang itim na ukit ng isang mata, lumalalim, parang nasusunog sa balat. "Hindi na sapat ang pagdadasal, kailangan natin tapusin ito sa pinanggalingan," sabi ni Eric. "Seryoso na, anong ibig mong sabihin?" Halos maiyak na si Jonas. "Kailangan nating hanapin ang libingan ni Mang Dado, at tapusin ang ritual." Habang papalayo sila sa lumang bahay at naglalakad sa madilim na kalsadang walang katapusan, alam nilang bawat hakbang ay palapit ng palapit sa mas malalim na panganib. Sa dilim, nag-aabang si Mang Dado, at ngayon, mas malakas na siya kaysa dati. Habang naglalakad sila sa kadiliman, biglang napahinto si Jonas. "Teka lang," sabi niya habang kinakapkap ang bulsa niya, "naiwan ko yung cellphone ko sa sofa." "Anong gagawin mo? Tatawagan mo si Mang Dado para magpa-rest," piken na sigaw ni Mika. Baka pwede pa nating i-google how to survive a ghost attack," depensa ni Jonas, habang namumula sa kahihiyan. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon, tuloy-tuloy silang naglakad, pero parang paikot-ikot lang sila. Kada kanto, bumabalik sila sa parehong poste ng ilaw na kumikindat-kindat, na may nakasabit pang sirang poster ng Zumba class every Saturday. "Gusto ko nang sumayaw sa stress," bulong ni Mika habang napapahagulgol. Bigla, sa gitna ng kalsada, may lumitaw na tricycle, kalaw-angin, walang driver, pero umaandar. "Baka sakay na tayo?" suhestyon ni Jonas, nagbibiro pero kalahating seryoso. "Oo nga, tricycle ng multo, baka may promo pa." "Sando, walang hatid," sabat ni Mika, nagpapanik laugh. Wala na silang choice, sumakay sila sa tricycle, si Eric ang unang sumampa sa sidecar, si Mika sa likod, at si Jonas, sumabit na lang sa gilid dahil sira ang isang upuan. Pag-upo nila, biglang nagbago ang paligid, tila bang sinisip-sip sila ng hangin. Ang madilim na kalsada ay napalitan ng isang sementeryong puro luma at gumuho ng nicho. Kasi nga naman, anong klaseng normal na tricycle ang walang driver? Sigaw ni Jonas habang pilit kinakalas ang sarili sa tricycle na parang kumakapit sa kanya. Pumarada ang tricycle sa harap ng isang malaking nicho na may nakasulat. "Dado, di malupit, hindi ako matutulog hanggang hindi ko kayo naabala." "Confirmed," siya nga, sabi ni Eric, pinipilit maging matatag kahit nanginginig na ang tuhod.
Habang naglalakad sila palapit sa nicho, biglang tumunog ang ringtone ng cellphone ni Jonas mula sa loob ng tricycle, Baby Shark. Sabay-sabay silang napalingon. Teka, akala ko naiwan mo yan sa bahay, sigaw ni Mika. Hindi ko alam, baka multo na rin phone ko, palusot ni Jonas. At bago pa nila maisip kung anong gagawin, bumukas ang nicho, dahan-dahan, nanginginig. Amoy sunog na lechon, at mula roon, lumabas si Mang Dadaw, nakasuot ng barong, pero may shorts at tsinelas. Good evening mga bata, bati ni Mang Dadaw, habang naguugat ang katawan niya pabalot sa mga kalapit na nicho. Napatili si Mika, napatumbling si Jonas, at si Eric, nagdadasal na mali ang lahat ng choices nila sa buhay. Nanlaki ang mga mata nila habang pinagmamasdan si Mang Dadaw. Hindi na siya yung matandang kwela sa tindahan na mahilig magbiro. Ngayon, isa na siyang anino ng nakaraan, ang mukha niya ay parang nilamukos na papel, at sa bawat hakbang niya, sumisirit ang mga ugat sa lupa, kinakalabit ang paligid na parang may sariling buhay. Takbo, sigaw ni Eric, pero parang napako ang mga paa nila sa lupa. Parang may malamig na kamay na humahawak sa mga binti nila, mabigat, nanlalamig, parang hinihigop sila pababa. Mga bata, hindi niyo ba ako nami-miss? Garalgal na tanong ni Mang Dadaw, habang nakangisi ng malapad. Sa ngisi niyang iyon, nakita nila ang mga ngipin niyang isa-isa nang nabubulok at may mga uod na gumagapang. Napakagat-labis si Mika, pinilit niyang igalaw ang katawan, pero mas lalong bumigat ang hangin sa paligid. Si Jonas naman, pilit na kinukuha ang kanyang cellphone, baka sakaling may magawa pa siya. Kung may baril lang ako, bulong ni Eric, habang lumilingon-lingon, naghahanap ng kahit anong pwedeng ipangtanggol. Nagpatuloy si Mang Dado sa paglapit, dinala ko kayo rito, para may makasama ako, sawa na akong mag-isa. Bigla, pumutok ang isang nicho sa tabi nila, mula roon, gumapang ang isang matandang babae. Piles ang damit, may butas sa leeg, tila ba tinangkapang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Sunod-sunod na nagsilabasan ang iba pang kaluluwa, hindi mga kaluluwang naghahanap ng tulong, sila ay mga ligaw, mga nilalang na sa sobrang tagal sa dilim ay nakalimot ng maging tao. Kailangan nating makaalis dito, siyanggal ni Mika, nanginginig ang boses. Pero paano? Sagot ni Jonas, halos maiyak, hindi na nag-isip si Eric. Hinablot niya si Mika sa kamay at hinayla palayo. Si Jonas naman, tumakbo nang nakasayad pa ang isang paa, parang hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Habang tumatakbo sila, napansin nila, ang sementeryo ay parang walang katapusan, lahat ng daan, puno ng nicho, lahat ng poste ng ilaw, patay, lahat ng anino, gumagalaw. Sumisigaw si Mika habang hinihila siya ni Eric. Tama na, hindi na ako bibili ng mga Lucky Charm, hindi ko natatawanan ang mga pamahiin, sorry na Mang Dado, hindi namin sinasadya, pahabol ni Jonas, kahit alam niyang walang nakikinig. Nagkahabol hininga sila hanggang sa makarating sa isang malaking mausoleum. Mabigat ang pintuan pero dahil sa takot, nagawa nilang mabuksan ito. Pagkapasok nila, binagsak agad ni Eric ang pinto. Hingal silang tatlo, nakasandal sa malamig na pader. Sa loob, madilim, tanging ang liwanag mula sa cellphone ni Jonas ang nagsilbing gabay. Guys, baka dito muna tayo, bulong ni Jonas, bagamat alam niyang delikado rin. Sa likod nila, isang bulong ang narinig, hindi kayo makakatakas. Napalingon silang sabay-sabay. Sa kanto ng mausoleum, may nakatayo, isang batang lalaki, mapatla ang balat, madilim ang mga mata, at duguan ang kanyang damit. Kuya, tulungan mo kami, nanginginig na sabi ni Mika. Ngunit ngiti lamang ang isinagot ng bata, isa, dalawang hakbang, hanggang sa magsimulang lumakas ang kanyang tawa. Mabilis itong nagbago, mula sa inosenteng hagakat naging garalgal na halakhak, umaalingaw sa buong gusali. Tumakbo tayo palabas, sigaw ni Eric, binuksan nila muli ang pinto,
pero bumigat iyon na parang sinarhan ng daan-daang kamay. "Trap tayo," sigaw ni Jonas. Nagpaling-galing sila sa loob. Sa pinakadulo ng mausoleum, may isang butas sa sahig, parang patungo sa ilalim ng lupa. "Wala na tayong choice," sabi ni Mika, halos umiiyak. Isa-isa silang lumusat sa butas. Nang makababa sila, dumaan sila sa isang makipot na lagusan, madulas, basa, at amoy luma at agnas na katawan. Habang gumagapang sila, naririnig pa rin nila ang boses ni Mang Dado mula sa taas. "Kahit saan kayo magtago, susundan ko kayo." Lumamig lalo ang hangin, ang bawat dampi sa balat nila, parang mga kuko ng patay na kamay. Nang marating nila ang dulo ng lagusan, may nakita silang maliit na pinto, agad itong binuksan ni Eric. Sa labas, nakatakas sila, nasa gilid sila ng sementeryo, malapit sa masukal na kagubatan. Hindi na nila inisip kung saan tatango, tumakbo lang sila ng tumakbo, humahagulgol sa pagod at takot. Pagdating nila sa isang kalsada, halos bumagsak silang tatlo sa lupa. Doon lang sila muling nakahinga ng maluwag, nagkatinginan sila, pagod, luhaan, pero buhay. "Never again," sabi ni Mika, nanginginig ang boses. "Tama na ang pakikialam sa mga bagay na hindi natin naiintindihan," dagdag ni Eric. Si Jonas, pilit pa ring pinipindot ang cellphone niya, naghahanap ng signal. Bigla, tumunog ulit ang cellphone niya, ang parehong Baby Shark ringtone. Pero ngayon, sa screen, nakalagay, "Call from Mang Dado." Hindi na nila hinintay pang magring ng matagal, sabay-sabay nilang hinagis ang cellphone sa gitna ng kalsada at kumari pa ulit ng takbo. Habang sa di kalayuan, humahabol ang malamig na hangin, dala ang halakhak ng isang matandang kaluluwa na hindi matatahimik. Hindi sila tumigil sa pagtakbo hanggang sa halos bumigay na ang kanilang mga tuhod. Sa bawat hakbang nila, pakiramdam nila'y may humahabol pa rin, mga aninong sumusulpot sa gilid ng kanilang paningin, mga bulong na lumilipad sa hangin. "May baryo sa unahan," hingal ni Jonas, itinuturo ang malabong kumpol ng mga ilaw sa di kalayuan. Walang nag-aksaya ng salita. Kumakabog ang dibdib nila sa kaba habang tinatahak ang masukal na daan. Ngunit habang papalapit sila, napansin nila ang kakaiba. Ang baryo, walang ingay, walang tahol ng aso, walang huni ng kulaglig, katahimikang nakabibingi. Parang, walang tao, bulong ni Mika, nanginginig ang labi. Pilit nilang panyanatag ang loob nila. Marahil, nagkataon lang, marahil, natutulog na ang lahat. Nang makarating sila sa unang bahay, umatok si Eric ng mariin. "Tulungan niyo kami, maawa kayo," sigaw niya. Walang sumagot, tinulak nila ang pintuan, hindi nakalak. Pagpasok nila, lumang-luma ang amoy ng bahay, parang hindi na tinirhan ng matagal. Sa gitna ng sala, may isang luma at puting telang nakataklob sa isang bagay. Hindi na nila inosisa. Tumuloy sila sa isang sulok, nagkukubli, nagbabaka sakaling makaligtas. Maya-maya, narinig nila ang mabibigat na yabag sa labas, mabagal, matatag, palapit ng palapit. Napasiksik si Mika kay Eric, si Jonas, nakatakip ang kamay sa bibig, pigil ang hikbi. Dumating ang mga yabag sa mismong harapan ng bahay. Pakiramdam nila'y sisabog ang kanilang mga puso sa takot. Isang malakas na kalampag ang umalingaw-ngaw sa pinto. Sumunod ang boses, paos, nagngangalit, "Mga bata, nandyan kayo, hindi ba?" Kilalang-kilala nila ang boses, si Mang Dado. Napapikit si Mika. Umuusal ng panalangin. Si Eric, kumakapa ng kahit anong maaaring ipanglaban. Ngunit puro sirang kasangkapan lang ang nahahawakan niya. Dahan-daang bumukas ang pinto. Dahan-daang humakbang papasok ang nilalang, dahil sa liwanag ng buwan. Nakita nila, si Mang Dado, hindi na tao, ang katawan niya, puno ng bitak, parang tuyong lupa. Sa bawat hakbang niya, may nahuhulog na tipak ng balat at laman. Nagkubli sila sa likod ng malaking crab islet, narinig nila ang bawat hakbang,
ang bawat impit na tunog ng nabubulok na kalamnan. Habang lumilibot si Mang Dado, muli nilang napansin ang puting telang nakatakip sa gitna ng sala. Sa hindi maipaliwanag na lakas ng loob, sinenyasan ni Eric sina Mika at Jonas. Tila nagkaintindihan sila, yun lang ang paraan. Habang abala si Mang Dado sa paghahanap sa ibang bahagi ng bahay, dahan-dahan silang gumapang papalapit sa telang iyon. Inalis ni Jonas ang tela, at bumungad ang isang anti-gang salamin. Hindi ordinaryong salamin, ang palibot nito'y ukit ng mga kakaibang simbolo, ahas, mata, at bituin. Anito, proteksyon, bulong ni Mika, naalala ang mga kwento ng lola niya. Worth a shot, sabi ni Eric, walang ibang maasahan kundi subukan. Sabay-sabay silang humarap sa salamin, hawak-hawak ang gilid nito. Paglingon nila, si Mang Dado, o kung anuman ang nilalang na yun, nasa likod na nila. Nakangisi, nalalagas ang mga ngipin, lumalabo na ang anyo. Tama na ang pagtatago, bulong nito, habang umaabot ang naputol na kamay. Napasigaw si Mika habang itinaas ni Eric ang salamin, nakaharap kay Mang Dado. Sa isang iglap, tila hinigop ng salamin ang paligid, ang malamig na hangin, ang mga bulong, ang mismong anino ni Mang Dado. Sumigaw si Mang Dado, isang hiyaw na nakabibingi, puno ng sakit at galit. Para silang nilipad ng hangin, ang bahay ay nagliyab ng malamlam na asul na apoy. Bago sila tuluyang mawalan ng malay, nakita nila ang huling imahe, si Mang Dado, nilalamon ng sarili niyang anino, pilit na humihila palabas, pero wala nang magawa. Nagmulat si Eric, araw na, nasa gitna sila ng kalsada, maruming madumi, puno ng pasa at sugat, pero buhay. Anong nangyari? Garalgal niyang tanong, isa-isa silang nagmulat ng mata. Mika, umiiyak sa tuwa. Jonas, pilit bumabangon, nanginginig pa rin. Sa malayo, nakita nila ang baryo, pero ngayon, buhay ito. May mga tao, may ingay, may kulay. Lumapit ang isang matandang babae, may bitbit na tungkod. Aba, mga apo, anong ginagawa niyo riyan? Hating gabi pa lang, nakita ko kayong naghihiyawan sa daan, sabi nito. Napatingin sila sa isa't isa. Wala po, nagkamali lang po ng daan, sabi ni Mika, pinipilit ngumiti, habang papalayo sila, hindi nila napansin, sa lilim ng mga puno sa may sementeryo, may isang matandang nakaupo, nakangisi, kinakaway sila, at sa likuran nito, sumisilip ang daan-daang anino, at mula sa malayo, isang pamilyar na ringtone ang muling tumunog, Baby Shark, muling nang inig ang kanilang mga kaluluwa. Hindi sila tumigil sa paglalakad hanggang sa tuluyang mawala sa paningin nila ang baryo. Sigurado ba kayo na dito ang daan pauwi? Tanong ni Jonas, lumilingga sa madilim na kagubatan na tila lalo pang lumalalim sa bawat hakbang. Mas mabuti ng maligaw kaysa bumalik pa doon, sagot ni Eric, hawak-hawak ang balikat na masakit pa rin mula sa nangyari. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng nagbabadyang bagyong kalangitan, sa bawat kaluskos ng dahon, bawat huni ng hindi maipaliwanag na nilalang, napapalingon sila, takot na baka may sumusunod na naman. Maya-maya, dumaan sila sa isang matandang tulay na yari sa kahoy, kalaw-angin na ang mga pako, at ang mga tabla, maraming sira at butas. Siguraduhin nating sabay-sabay tayong tatawid, bilin ni Mika, baka bumigay ito. Sumunod sila, 1, 2, 3, maingat na hakbang, tumitimbre ang bawat tapak sa kahoy. Ngunit sa kalagitnaan ng tulay, umuga ito, napasigaw si Jonas at napabitaw si Mika sa pagkakakapit sa lubid. Mabilis ang lahat ng sumunod, mula sa ilalim ng tulay, may kamay na umahan, hindi normal na kamay. Mahahaba ang kuko, nangingitim ang balat, at may amoy na bulok na sumisingaw. Hinablat nito ang paa ni Jonas, sigaw niya, pilit nagpapalag. Mabilis na dinukot ni Eric ang maliit na salamin na nakuha nila mula sa bahay,
Isang piraso na naputol nang sumabog ang lamang salamin, iniharap niya ito sa kamay na lumalabas. Pagkakita ng kamay sa salamin, biglang napaatras ito, humihiyaw sa galit. Nagkaroon sila ng pagkakataon, hinayla ni Mika si Jonas pataas habang si Eric naman ay walang tigil sa paghawak ng salamin paturo sa ilalim ng tulay. Nang makatawid sila sa kabila, hingal na hingal silang lahat. Anong klaseng sumpa to? Bulong ni Mika. Pinapahid ang luha, hindi pa sila nakakalayo. Muling tumunog ang isang ringtone, ang parehong mapanlinlang na tugtog ng Baby Shark. Ngunit ngayon, mabagal, parang sirang plaka. Namilog ang mga mata nila. Sa likod ng mga puno, isa-isa na namang nagsulputan ang mga anino. Ngunit may kakaiba ngayon, bawat anino, may hawak na lumang laruan, mga manikang sira, mga larwang walang ulo, mga goma-gomang puno ng putik. At sa harap ng mga anino, siya, si Mang Dado, ngunit hindi na siya ang Mang Dado na huli nilang nakita. Ngayon, katawan niya ay puno na ng itim na ugat, ang mata niya ay wala ng puti, puro itim na lamang. Mga bata, anas nito, lumulutang na ang tinig, hindi pa tapos ang laro natin. Nagkatinginan sila, at alam nila, wala na silang ibang magagawa kundi lumaban o tuluyang maging bahagi ng mga anino. Eric, bulong ni Mika, yung salamin. Ngunit nang tingnan ni Eric ang piraso ng salamin, basag na ito, unti-unting kumukupas, nawawala ang kapangyarihan. Nasa Syra na ang proteksyon natin, bulong ni Jonas, nanlalamig ang boses. Isang hakbang palapit ang mga anino, isang hakbang palapit si Mang Dado. At sa gitna ng dilim, isang liwanag ang biglang kumislap mula sa malayo, isang lumang simbahan, nakatayo sa gitna ng gubat, ang kampana nito'y tila kusang tumunog, dumadagundong sa hangin. Sa simbahan, sigaw ni Mika, wala ng oras para mag-isip, tumakbo sila, hinahabol ng libo-libong anino, ng tunog ng sirang Baby Shark, at ng malamig na hangin na parang humihigop sa kanilang mga kaluluwa, at sa pagtakbo nila, hindi nila alam, hindi lang buhay nila ang nakataya, pati ang mismong mundo na iniwan nila, unti-unti nang kinakain ng dilim. Paglabas nila ng simbahan, napansin nila ang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Isang karatula ang nakita nila, PARESAN ni Mang Dado, bukas pa rin. Nagtayuan ang balahibo nila, pilit nilang nilampasan ang lugar, ngunit tila hinihila ang mga paa nila pabalik, hindi sila makalayo. Sa kabila ng pagsubok nilang umalis, napilitan silang pumasok. Sa loob ng paresan, tila wala nang nagbago, ang amoy ng mainit na bulalo, ang usok mula sa nilulutong pares, at ang maaliwalas na mukha ni Mang Dado, ngunit ito'y peke, ang anyo niya ay puno pa rin ng itim na ugat, nakangiti ng malalim, nakatitig ng hindi kumukurap. Maupo kayo, iniaya niya, isa kayong espesyal na bisita, hindi lahat nakakaligtas sa laro. Tahimik silang napaupo, sa mesa, inihain ang pares, kumukulo, mabango, tila ba normal. Ngunit nang sumandok si Mika, tumambad ang laman ng mangkok, hindi karne ng baka kundi, mga piraso ng laruan, mga sirang manika, at mga pulang basahan na tila sinlambot ng laman. Biglang sumara ang mga pintuan ng paresan, ang bawat taong tumawid sa larong ito, anas ni Mang Dado, ay kailangang manatili, hindi para lumaban, hindi para mabuhay, kundi para maging bahagi ng kasaysayan ng dinarayong paresan sa Batangas. At sa huling sandali, bago sila lamunin ng dilim, naintindihan nila ang katotohanan, hindi sila kailanman nakaalis, at sa bawat dumadaan na gutom na motorista, sa bawat naghanap ng masarap na pares sa Batangas, isang bagong laro ang nagsisimula, isang pares na hinding-hindi nila malilimutan, kahit kailan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwentong paparating.